Samahan niyo kami na manguha ng mangga mga kananay para sa dadalhin namin sa aming outing. Kamusta mga kananay? Sabi ko nga sa inyo, marami nga kami ngayong mangga dito sa Nueva Ecija dahil panahon na nga ng mangga at ako ay nangunguha para dadalhin namin dahil kami ay mag-iilog ngayon. Nayaya kasi kami na kaibigan ng aking asawa. Medyo nahirapan nga ako manguha ng mangga dyan mga kananay kasi naman di ko alam kung saan dyan ang manibana dahil bagong bunga lang ito mga kananay. Pag titingin ka kasi sa taas parang mga dark green na sila pero pag nung nahulog na ay medyo maputla pa pala kaya medyo maasim nga itong aking mga nakuha. Iisa nga lang ang maniba dito mga kananay. Basta hayaan mo na't para meron din kaming mabitbit. Bibili pa nga sana ako ng chichira ang kaso ay hindi na umabot. Bigla nang dumating ang kaibigan ng aking asawa. Biglaan nga lang itong pagyaya sa amin mga kananay. Alam mo naman pagka biglaan natutuloy kaya ayan tuloy wala kaming bagoong para sa aming mangga. Nagdala na nga lang ako ng asin dyan. Habang nagbabiyahe nga kami na-amaze ako sa mga nakikita ko dito sa paligid ng Nueva Ecija. Napakaganda talaga ng mga bulubundukin dito. Nakaka-relax nga tingnan ang mga bulubundukin dito sa Nueva Ecija lalo na yung itong papuntang Gabaldon. Mga kananay kapag kayo ay nagawi dito ay talaga namang marerelax kayo. At dito na nga pala kami sa Calabasa Picnic River. Dito po kami pupunta ngayon mga kananay. Papasok pa nga lang ay bumungad na nga itong magandang bundok na ito mga kananay. Hayaan nyo at mamaya ikukwento ko sa inyo kung anong mga bundok ang nakapaligid dito. Hayaan nyo muna kaming makapasok mga kananay. Bago nga kami makapasok mga kananay, meron na nag-aabang dito sa pinaka-gate. Yan si kuya, hindi ko nga alam kung anong pangalan niya. Baring magbabayad lang po kami dyan na environmental fee na 10 pesos at 500 pesos naman para sa cottage mga kananay. Kung may kasama ka naman na bata, 3 years old pababa ay libre na po ito mga kananay. Diba napakalaking tipid po nun mga kananay? At take note mga kananay, walang bayad ang parking dito. At nakahanap na nga sila ng aming mapagpaparka ng kanilang sasakyan mga kananay. Syempre maglalagay sila ng owning tent para siyang car tent mga kananay. Ang social, diba? Alam niyo po kung magkano magpagawa niyan? 15,000 lang naman. Kayang-kaya sa budget, diba? Bali-walo nga pala kaming magkakasama dito mga kananay at yung isang bata nga pala ay walang bayad mga kananay. Ang tanong mga kananay, magkano ang binayaran namin dito sa Calabasa Picnic River? Tumulong na nga ako maghiwa ng aming mga lulutuin mga kananay. Bali ang niluto po namin ay sinigang na baboy at bumili po sila ng inihaw na hito at naglaga rin kami ng kamote at saging mga kananay. 12:30 nga kami nakarating dito mga kananay kaya mga 1:30 ay nakaluto na rin kami mga kananay dahil yung mga bata ay mga gutom na rin pati na rin ang aking mga kasama. At ito nga at kami ay nag-uumpisa ng kumain. Nakakatuwa nga sila magaya dahil lahat ay kumpleto na. Merong upuan, lamesa, lutuan, as in lahat po ay kumpleto na. Wala na nga kami problema nang kami ay kumakain dito. Kakatuwa nga lang kahit wala nga yung aking asawa dahil siya yung kaibigan niya ay kami lang yung kasama dito mga kananay. O saan ka pa? Saan ka makakahanap ng kaibigan na katulad niya? Nagulat nga ako sa anak kong panganay. Di ba nga hindi kumakain to ng isda tapos ngayon kakain siya ng hito. Ako yata ay niloloko ng anak kong to. Sa lahat talaga ng isda yan lang naman ang hindi ko kinakain mga kananay. Hindi naman ako sa maarte sa ulam pero yan lang talaga ang ayaw kainin. Ewan ko ba sobrang lansa kasi. Pagkatapos nga namin kumain ang mga bata ay talaga namang lumusong na kaagad sa tubig. Kaya itong mga anak ko ay parang mga sunog na uling na mga kananay. Hinahabol ata yung kulay ng tatay nila. Peace tayo tatay! At kung nakaabot ka nga hanggang sa video ito ay ang swerte mo kananay dahil ikukwento ko na sa inyo about dito sa Calabasa Picnic River. Ang Calabasa Picnic River ay nasa isang lambak o valley na napapalibutan ng mga kabundukan. Kaya ang nakikita mo ngayon ay hindi lang iisang pangalan kundi bahagi ng malalaking mountain ranges. Ang bundok na nakapaligid ay ang Sierra Madre Mountain Range. Ano ba yan? Nabubulol pa ako.
Ito ang nasa silangan or east ng Gabaldon. Caraballo Mountains, ito naman ang nasa kanluran west. Ayon sa impormasyon, ang lugar ng Kalabasa ay nasa pagitan ng dalawang mountain range na ito, kaya parang nakakulong sa bundok ang tanawin dito. At ang mga specific na bundok na malapit sa area ay ang Mount Sawi, isa sa pinakamalapit at kilalang hiking spot. Mount Mingan, mas mataas na bundok sa Sierra Madre side. Simpleng explanation, hindi isang bundok lang ang nakapaligid sa Kalabasa kundi buong hanay ng bundok mountain ranges. Kaya nga napakaganda at parang hidden valley ang dating ng lugar na ito. At nakita nyo naman meron din silang ATV rides na pwede kayong mag-rent for 30 minutes as 200 pesos mga kananay. Diba nakaka-enjoy pumunta rito? At oo, kilala na ang Kalabasa Picnic River lalo na sa mga mahilig sa nature trips at day tour sa Gabaldon, Nueva Ecija. Bakit siya kilala? Malinaw at malamig ang tubig. Galing sa bundok ng Sierra Madre. Magandang pang-picnic at swimming kaya tinawag na Picnic River. Presko at natural ang paligid. Maraming puno at bato, hindi pa masyadong urbanized. Accessible na sa mga turista. Dinadayo na ng mga galing Nueva Ecija at karatig probinsya. Sa popularity naman, hindi pa siya kasing sikat ng malalaking tourist spots. Pero paakyat na ang kasikatan dahil sa social media, Facebook at TikTok, madalas puntahan ng mga naghahanap ng budget-friendly na outing at hidden gem vibes. At yes, kilala na siya ngayon pero masasabi pa ring semi-hidden gem. Hindi pa sobrang crowded kumpara sa ibang tourist spots. Kaya ano pang inaantay nyo mga kananay? Pumunta na rin kayo dito nang kayo ay marelax sa mga kabundukan na nakapaligid dito. At kung biglaan nga ang inyong pagpunta dito sa Kalabasa Picnic River, wag po kayong mag-alala. Merong mga mabibilihan po dito at meron ding mga pumapasok na vendor na nagbebenta ng kanilang mga kalakal. Syempre, pagbilan nyo sila para kumita naman. Ay talaga namang sulit na sulit sa mga bata ang ilog na ito. Tingnan nyo naman ang aking anak na si Mikabel. Umuhon muna sandali at siya daw ay giniginaw na. At yung anak naman ng aking kumara ay talaga namang sinusulot nila ang kanilang pagligo. Hindi pa nga ata nakakaramdam ng ginaw mga kananay. At around 5 PM nga mga kananay ay nagligpit na rin kami ng aking kumare. Sobrang ganda nga ng lugar na ito. Talaga namang hindi ko maiwasan na mag-video mga kananay. At yung mga bata nga ay ayaw pa nga rin lumubay mag-swimming mga kananay dahil sa sobrang sarap po ng lamig ng tubig dito. At sobrang presko nga din mga kananay dahil sa sobrang lakas ng hangin dito na kahit nga mainit kanina ay hindi mo mararamdaman yung init dahil sa sobrang lakas ng hangin. At eto na yung moment na pinakagusto ko sa lahat ng aking nabidyohan mga kananay. (6:30) na nga at kami nga ay uuwi na. O siya mga kananay, thank you for watching. Don't forget to follow, heart and share. God bless everyone. Bye-bye.